Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo ang tanong, tatakbo ka ba sa susunod na midterm election? Tanong ulit, ang magiging loyalty mo ba ay para sa masang Pilipino? O baka naman pag ikaw ay makaupo, ang iyong magiging loyalty ay sa taong iniidolo mo? Lahat po tayo pwedeng tumakbo, pero ang tanong, kaya ba natin ang pwesto na tatakbuhan natin? Yan ang malaking katanungan at hihimayin natin after natin mapanood ang naging komento ni Shelo Magno. Panoorin po natin mga ka-action at pakinggan si Ma'am Shelo Magno. Kung sino-sino lang din naman pala ang tatakbong senador sa 2025, tatakbo na rin ako. Joke lang po, naalala ko lang kasi, nung bata ako, ang mga iniidolo kong senador, kasama si Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, Rene Sagisag, Nene Pimentel, at saka si Senator Jovito Salonga. Yung tipo bang nung bata ako, nahihiya akong sabihin na, gusto ko rin maging senador, nang wala man lang napapatunayan, track record, at ebidensya na kaya ko talaga makipagtalas-tasan sa Senado para isulong ang kapakanan ng taong bayan. Yun po kasi ang trabaho ng mga senador, gumawa ng batas. Kaya hindi sapat na dahil gusto mo lang maglingkod, dapat maging senador ka na. Ngayon po kung titingnan natin ang komposisyon ng ating Kongreso at ng ating Senado, sino-sino yung mga nandito, mga magkakamag-anak, magnanay, magtatay, magkapatid. Reflection po ito ng ating mga choices kung sino ang mga magiging leader natin ng ating pamahalaan. Kaya maganda sana, instead na nag-uubos tayo ng panahon sa tsa-tsa, sana nagsusulong ang ating mga liderato ng mga batas na magpapalakas sa ating party system para maiwasan na ang political butterfly. Yung bang may proseso within the party na kung sino yung magagaling at karapat-dapat, yun yung mga dapat nagiging kandidato. Ayusin natin yung party financing para hindi tayo reliant sa big donors na nag-iimpluwensya sa mga lumalabas na batas. At sana yung bawat Pilipino makakapag-contribute at makakapag-participate sa pagpapatakbo ng mga partido. Hindi katulad ngayon na talagang kailangan sikat ka para manalo. Kung ganun lang din pala yung batayan, kahit sino pwedeng tumakbo dahil hindi naman kailangan ng track record at hindi kailangan maging magaling, tumakbo na tayong lahat. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang panig o naging komento ni Ma'am Shelo Magno ho mga ka-action. Napakaganda. Diba? So ito po ang para din naman sa aking sariling opinion o analysis ho mga ka-action. Uulitin ko, lahat po tayo pwedeng tumakbo. Pero ang tanong, kaya ba natin ang nasabing pwesto na tatakbuhan natin? Diba? Alam naman po natin na ito si Willie Revillame ay nagpahayag na tatakbo daw siya sa susunod na eleksyon. At nagpahayag siya na kung saan parang sa isang doon sa Davao ho mga ka-action. Nagsalita po siya. Diba? Ngayon halimbawa mga ka-action, mga kakamping, ito naman ang magiging malaking problema sa ating iilan sa ating mga kababayan na kulang sa kaalaman o kulang sa pag-analysis ng kanilang ibubuto. Diba? Nangyari na po ito kay Mr. Senator Robin Padilla. Alam naman po natin na dati po itong sikat na host, ito si Willie Revillame ho mga ka-action. Pero pwede po siyang tumakbo. Pero ang tanong po natin dito, kung ang magiging loyalty niya po kapag siya ay manalo ay sa masang Pilipino. Yan po ang malaking question mark sa atin. Okay? Maraming mga politiko ang gustong tumakbo mga ka-action. Diba? At maraming mga politiko ang nangangako na kapag sila ay tinatanong
ay agad-agad silang sumasagot na ang kanilang loyalty ay para daw sa bayan. Pero pag sila na ang nakaupo, nakalimutan na ang nasabing pangako at wala na silang hangad kung hindi ang kanilang mga personal na interes. Diba? Hindi naman natin nilalahat na lahat ng politiko ay yan ang gawain. Pero may iilan sa ating mga politiko na nakikita natin ang totoong senaryo ngayon na wala na silang interes kung hindi ang kanilang sarili lamang. Diba? Masakit man po sabihin mga ka-aksyon, pero kailangan nating gumising. Ito, uulitin ko po, hindi perkit sikat ay ibubuto na. Diba? Sa totoo lang mga ka-aksyon, marami din ang mga nasa showbiz ang nasa pwesto na. Pero alam naman po natin na kaya nilang takbuhan. Kaya nilang paninindigan ang kanilang pwesto na nung sila ay nakaupo na. Pero ito po ang nangyari sa isang sikat at naging number 1 pa. Ito po ang napala natin. Pero wala na po tayong magagawa. Nasa pwesto na po siya. Diba? Kaya kailangan po nating gumising. Kung kinakailangan nyo pumili ng inyong ibuboto, dapat marunong po kayo mag-check background kung anong klaseng background na family mayroon po ito. Kung ito po ba ay may karanasan na sa larangan ng politika. Diba? Kung ito po ba ay may credential at ito po ba ay kaya magbasa ng batas at kaya gumawa ng batas. Yan ang pinaka-importante na ating suruin sa susunod na midterm election. Kung ang mga tatakbo ba ay may kapasidad sila sa kanilang mga pwesto para hindi naman masayang ang boto natin. Diba? Kung ito si Ma'am Cielo Magno at saka si Willie Rebillame ay tatakbo, kung sakali po sila ay tatakbo para sa midterm election sa pagkasenador o Congress o whatever na mga posisyon ng opisyal ng gobyerno, kung ako ang papipiliin, dito na lang po ako, ibuboto ko ang boto ko kay Ma'am Cielo Magno at sa nag-iisa nating manok na matagal na nating pinapangarap nang bumalik sa pwesto. Alam nyo na po kung sino. Yung nasa likod ko na nakakulay pink. Diba? Kasi alam naman po natin lahat na ito si Ma'am Cielo Magno ay may karanasan na sa larangan ng politika. Nagtrabaho po ito siya sa gobyerno. Kaso nga lang, natanggal o nag-resign, correct me if I'm wrong, kung alin sa dalawa ang binanggit ko. No? Sa panahon po ngayon, wag po tayo mag-base sa isang kilalang tao. Mag-base po tayo. Halimbawa, kapag si Juan ay tumakbo at baguhan po siya sa kanyang pagtatakbo ho, mga ka-aksyon. Siya po ay isang sikat. At kung sabihin na natin na sikat si Juan, pero ang kanyang kasikatan ay iba po ang nagdala. Ha? Iba, hindi larangan ng politika, hindi larangan ng pagsisilbi sa tao, kung hindi iba ang kanyang pagiging sikat. Pero kung siya po ay may talino at may credential at kaya niya pangangalagaan at paninindigan ang kanyang pwesto na gusto niyang takbuhan, bakit hindi po natin iboto? Diba? Lalong-lalo na ho kung si Juan ay independent. Pero kung si Juan lang naman ay tatakbo dahil sa kuskus batikos ng kanyang iniidolo, kung ang kanyang naging hangarin lang naman sa pagtakbo at kung manalo siya ay ang kanyang maging loyalty ay para sa kanyang iniidolo, wag nyo nang iboto si Juan. Diba? Si Juan ang magiging sample ho natin dito. Magmulat na po tayo mga kababayan. Diba? Hindi na ba tayo nadala sa mga nangyayari ngayon? Nasaan na ang Pilipinas ngayon? Diba? Pero sinisikap din ng Administrasyong Marcos na mapaunlad ang ating bansang Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya. Pero paano ba matagumpayan yan? Paano ba makamit natin ang kaunlaran kung may mga iilan sa mga politiko na mga korap at hindi napaparusahan? Diba? Kaya uulitin ko po, walang tutol sa atin kung sino ang tumakbo. Lahat tayo pwede tumakbo
Pwera na lang kung convicted ka na tao. Diba? Pero nakakalungkot lang po isipin na kahit convicted ang isang tao ay pwede pa rin tumakbo, pinapayagan pa rin tumakbo, at ang masakla pa, nananalo. Diba? Kaya yan ang isipin ho natin. Huwag natin ibinta ang nag-iisa nating boto kung ang kapalit lang naman ito ay matagal na sakripisyo. Yan lang po ang ma-advise ko sa inyo. Gumising po kayo. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.